Dati akong mataas na ehekutibo sa kumpanya. Pero dahil sa planadong panloloko ng pinakamatalik kong kaibigan, ako ang naging sangkalan niya. Para makapagtalik sa kanyang kinakasama, si Miles Liu. Paulit-ulit niya akong pinagtatakpan, sa harap ng kanyang asawa. Ava, ang asawa ko ngayon, nagwala na naman at nagbanta na sasaktan ako. Tumakas ako ng palihim. Magtatanong siya sa'yo mamaya, kaya sabihin mo lang, nagpa-message tayo pagkatapos magpagupit. Hindi ako uwi ngayong gabi. Hindi ko alam, ang asawa niya pala ay may matinding sakit sa ugali, at sa bugso ng galit, nagdala siya ng mga tao. At binugbog ako hanggang sa ako'y maging panghabang buhay na pilay. Ava, saan si Iris? Sabihin mo. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang tapang mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo, nasaan ang asawa ko? Jijang, gusto ko talagang sabihin sa inyo, pero talagang hindi ko alam. I-anunsyo mo ito. Sa speaker, si Ava Zhang, dahil sa pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya, ay tinanggal na sa trabaho ng kumpanya. Sa huli, napagbintangan ako at natanggal sa trabaho. Hanggang sa mapunta sa ganitong kalagayan. Sue, Iris Sue. Nandito ka na. Hindi ako nagnakaw ng ari-arian ng asawa mo. Ang mga masasamang bagay na yun, hindi ko ginawa. Nakikiusap ako sa'yo. Sana, paimbestigahan ng asawa mo ng mabuti. Ava, syempre, alam kong hindi ikaw. Mabuti naman. Gusto ko ng tubig. Syempre, alam ko na hindi ikaw ang nagnakaw ng ari-arian. At hindi mo ginawa ang lahat ng masasamang bagay. Dahil lahat ng ito ay ako ang gumawa. Hindi ko inaasahan na ang mga paraan ko pala ay madidiscover ng asawa ko. Kaya wala akong magawa kundi isangkalan ka. Hindi ko inasahan na ang simpleng isip, mainitin ang ulong asawa ko, ay maniniwala talaga. Ikaw. Ava, ang unang kumuha ng proposal. Ako iyon. Ang naglipat ng 10 milyong piso. Ako rin iyon. Nga pala, hindi rin ako minamaltrato ng asawa ko. Matagal na kitang niloloko. Para lang maging sakripisyo mo. Nag-aalala ako na minamaltrato ka. At palagi kitang ipinagtatanggol. At ikaw. Ginanito mo ako. Miles Liu. Magkasama kayo. Ava Zhang, huwag mo akong sisihin. Ikaw lang ang may kasalanan. Dahil alam mo, ang maraming sikreto ko. Habang buhay ka, hindi ako makakalaya. Oo. Nakalimutan kong sabihin. Yang vilya mo ay para pala sa aming pagtatagpo. At ang mga magulang mo, ako rin ang pumatay sa kanila. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Papa, Mama, papatayin kita. Tubig. Ikaw. Ava Zhang, para sa akin, ang pinakamatalik mong kaibigan. Para makalaya, dapat mamatay ka na lang. Kapag patay ka na, saka lang ako makakapamuhay ng payapa. Iris Sue. Ako. Hindi kita palalampasin. Ako, buhay pa ako. Ito ang inuupahan kong kwarto. Nabuhay ako muli. Nabuhay muli noong araw na nagkita sina Iris Sue at Miles Liu sa villa para magtaksilan. Iris Sue, itinuring kita bilang pinakamatalik kong kaibigan. Lubos kitang pinagkatiwalaan. Pero, ginamit mo lang ako. Sa buhay na ito, hindi kita hahayaang magtagumpay.
Sa buhay kong ito, hindi kita hahayaang magtagumpay. Ava, biglang nagwala ulit ang asawa ko at gusto akong saktan. Tumakas ako ng palihim. Mamaya, kung magtanong siya sa'yo, sabihin mo lang, magpapamasahe kami pagkatapos magpagupit. Hindi ako uwi ngayong gabi. Iris, kadiri talaga ang asawa mo. Huwag kang mag-alala, magkaibigan tayong matalik. Siyempre tutulungan kita. Ava, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Sa nakaraang buhay ko, ngayong araw din, pinagtakpan ako ni Iris So, sa harap ng asawa niya. Pero dumating si Ethan Jang, at hindi niya nakita si Iris So. Sa halip, sa akin niya ibinuhos ang galit. Hinailan niya ako palabas para ipagparada sa kalye. Kaya ako naging katatawanan ng lahat. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Tahan na, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, nandito na si Daddy. Nandito na si Daddy. Gusto ko si Mommy. Ava Zhang, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang tagal niyong magpagupit. Kunin mo ang bata at maglaro kayo sa ibang lugar. Ava Zhang, pwedeng tumigil ka sa pagiging makasarili. Napakabata pa ng bata ngayon, at kailangan niya ang nanay niya para alagaan siya. Araw-araw kang nasa labas naglalaro, kasama ang mahal kong asawa, si Iris. Pakiusap, huwag kang masyadong makasarili. Ako ang asawa niya, matagal na kitang tinitiis. Kung hindi dahil sa mahal mong asawa, sa nakaraang buhay, paano kaya ang pamilya namin, ay namatay ng napakalungkot? At ang mga magulang mo, ako rin ang pumatay sa kanila. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, papuntahin mo agad si Iris sa telepono. Kailangan kong marinig ang boses niya. Namimiss ng bata ang nanay niya. Ngayon na, agad-agad. Iris, tinatawagan ka ng asawa mo. Ay nako, pasensya na, Jijang. Nagpapashampoo si Iris. Ang ingay ng tunog, hindi niya marinig. Huwag mo akong bibiruin. Sa loob ng 1 minuto, gusto kong marinig ang boses ni Iris. Sige, Jijang, papatawagan kita niya, mamaya. Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang busy. Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang busy. Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang busy. Pakiusap subukan muli mamaya. Si Ethan Jang ay may tipikal na pagkataong mainitan ng ulo, madali siyang magalit. Sa buhay kong ito, kailangan kong gawing harapin ni Iris Susia ang mga kahihinatnan. Paumanhin, ang tinawagan ay hindi maabot, mangyaring subukan muli mamaya. Paumanhin, ang tinawagan ay hindi maabot, mangyaring subukan muli mamaya. Bilisan mo ang takbo. Bilisan mo. Bebe, tagay. Tagay. Bebe. Ngayon ka lang lumabas. Hindi ka ba maghihinala ni Ethan Jang?
Huwag kang mag-alala. May perpektong takas ako. Ava, tiyak na tatakpan niya ako. Halika na. Halika na. Pag-iisipan ko ngayon. Ginamit lang pala ako ni Iris Sue para takpan siya, at ako pa ang nag-alala sa pagkakaibigan namin. Ava. Kami ni Miles ay hiwalay na. Ipapaterminate ko ang bata. Kailangan mong itago itong sekreto para sa akin. Huwag mong sasabihin kanino man, nagpa-terminate na ako dati. O baka dapat mong pag-isipang muli. Iris. Ava, huwag mong sasabihin kanino man. Ang pagkakakilanlan kong ito bilang peke na mayamang mana. Plano kong gamitin ang peking pagkakakilanlang ito para makahuli ng malaking isda. Kilala siya bilang malaking gastador. Kung may mangyari, kailangan mong tulungan akong tumakas. May tao. Ava Zhang, saan mo itinago si Iris? Ibigay mo siya sa akin. Ava Zhang, ya. Nasaan si Iris? Ava Zhang, sinadya mong hindi sinagot ang mga tawag ko at hindi mo sinabi sa akin. Nasaan si Iris? Ginoong Jiang, bakit ka nandito? Ginoong Jiang, ang cellphone ko ay nahulog sa tubig. Nagpaayos ng buhok si Iris. Nandito ka. Ano nang gagawin niya sa buhok niya? Sabihin mo sa akin. Saan mo siya itinago? Palabasin mo siya ngayon din. Hindi ko alam. Hindi ba sinabi sa iyo ng asawa mo? Magagawa mong sabihin hindi mo alam. Hulihin siya. Hanapin siya. Ginoong Jiang, wala po rito si Madam. Ginoong Jiang, maghanap po kayo agad ng madam. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ng bunso. Kung magpapatuloy ito ng ganito, masusugatan ang lalamunan niya sa pag-iyak. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin, nasaan ang asawa ko? Ginoong Jiang, ang asawa mo ay isang nakatatanda ng babae. Kahit ang nanay niya, hindi siya mapigilan. Paano ko kayang makokontrol kung saan siya pupunta? Putang ina mo. CJ, akala mo ba hindi kita kayang ipahamak? Makinig ka. Kaya kitang ipasok sa kumpanya. Kaya kitang tanggalin. Bibigyan kita ng 10 segundo. Sabihin mo sa akin, nasaan ang asawa ko? Kung hindi... Ginoong Jiang, talagang hindi ko alam. CJ, matigas ang ulo. Hello. Ito si Ethan Jiang. Ginoong Jiang, ano po ang maitutulong ko? Makinig ka. Ito na ang huling pagkakataon mo. Ji Jiang, gusto ko talagang sabihin sa'yo, pero talagang hindi ko alam. Pagkalat mo ng balita, si Ava Zhang, dahil sa paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya, ay tinanggal na ng kumpanya. Ji Jiang, hindi mo lang basta matatanggal ako dahil hindi mo mahanap si Iris. May mga magulang pa akong pinag-aaral. Paano mo nagawa ito? Ano? Hindi mo na ba makayanan ito? 10 milyon ang kinuha mo sa akin. Ipinagbili mo ang kotse ko, at ngayon, ninanakaw mo pa ang asawa ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ngayong araw. Kung hindi ko mahanap ang asawa ko,
Pagsasabay natin ang mga lumang at bagong usapin sa pagitan natin. Sige, mag-imbestiga ka. Inaasahan kong ikaw ang makakakuha ng katotohanan, unti-unti. Ethan Jang. Paninira ito sa pribadong ari-arian. Lumabag ka sa batas. Pwede kitang ipatawag sa pulis. Ipatawag sa pulis? Pagsira sa pribadong ari-arian, akala mo karapat-dapat ka? Huwag mong isiping hindi ko alam. Kumuha ka sa asawa ko. Niloko mo siya para sa isang villa. Ang villang iyon, nagkakahalaga ng 20 milyon. Ji Jang. Paano ko malalaman kung magaling ako sa panloloko? Alam mo, kung kaya kong lokohin ang isang tao para sa isang villa, bakit pa ako titira sa kasi ng upahang ito? Ibig sabihin lang yan, tuso ka. Kung hindi, paano mo, nakaisang malaking pera sa asawa ko? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka magsasalita, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ji Jang, ako talaga. Ji Jang, bakit hindi mo tanungin ang katulong mo? Baka alam niya kung nasaan ang asawa mo. Hello, Yi Jiang. I-track mo ang lokasyon ni Iris para sa akin. Kailangan ko siyang hanapin. Madalian ito. Ngayon, Yi Jiang, makinig ka sa akin. Tuwing dinadala ko ang asawa ko, namimili kasama ang matalik niyang kaibigan. Pagbaba pa lang niya ng kotse, agad siyang hinahatak palayo ng kaibigan niya. Ni hindi man lang ako, binibigyan ng pagkakataong magsalita. Yi Jiang, sinasabi ko sa'yo, ang babaeng ito ay talagang isang peste. Talagang kasintahan ni Iris. Ang paraan ng paglilipat ng sisi ay parehong-pareho. Pero ayos lang. Hihintayin kong aniin mo ang iyong itinanim. Yi Jiang, pakiusap, tawagan mo siya agad at tanungin kung nasaan ang asawa mo. Hello. Binabaan niya. Itong si Ethan, hindi maghihinala, di ba? Malamang hindi. Nagtiwala naman siya sa akin dati. Bukod pa riyan, hindi ba nandyan ang tanga mong matalik na kaibigan para tumakip sa'yo? Ethan, Alam mo, kung may lakas ka pang mag-alala sa kanya, mas mabuti pang isipin mo kung paano mo ako mapapasaya. ikaw. Magsalita ka. Jiang, makiusap ka kay Ava. Nasabihin sa'yo kung nasaan ang ina ng bata. Sabihin mong bumalik na siya agad. Kung patuloy na iiyak ang bata ng ganito, hindi kakayanin ng katawan niya. CJ. Ava Zhang, limitado ang pasensya ko. Pero ang anak ko hindi na makapaghintay. Bilang isang asawa at ama, hindi ako magdadalawang isip na ipaglaban ang aking asawa at anak sa'yo ng buong tapang. Ang babaeng ito, ang pinakamatalik na kaibigan ng asawa ko. Mula sa asawa ko, kinuha niya ang pera at ari-arian. Ngayon, nawawala ang asawa ko. Siguro siya ang kumuha sa kanya. Nakakadiri, kaya pala sinasabi ng mga tao online, mag-ingat sa mga pinakamatalik na kaibigan. Kinuha ang pera, ginamit ang mga gamit. Ngayon hindi na nga lang, ibinalik ang asawa. Ang mga taong ganito ay talaga namang kaibig-ibig. Mga tanga. Kung gusto mong magingay, sisabayan kita hanggang dulo. Hawakan mo siya. Hanapin sa lahat ng barbershop. Isa-isa. Opo. Magandang araw. Nakita niyo na ba ang taong ito? Hindi pa po. Tara na. Ang taong ito,
Nakita niyo na ba siya? Hindi pa po. Tara na. Nakita niyo na ba ang taong ito? Ano nang ginagawa niyo dito? Tinatanong ko kung nakita niyo na ang taong ito. Hindi. Lahat ng barbershop sa kalye na ito, hinanap ko na lahat. Pero hindi ko pa rin nakita si Iris. Ava, mula pa sa simula, niloloko mo na ako, hindi ba? Hindi mo mahagilap ang asawa mo. Paano mo ako masisisi? Asawa mo siya, hindi akin. Kung may sisisihin ka, ang sarili mong katangahan ang sisihin mo. Ni hindi mo alam kung nasaan ang asawa mo. Secretary Zhao, itrack mo ang lokasyon ni Iris para sa akin. Ngayong araw. Kahit ibain ko pa ang buong kalye na ito, hahanapin ko siya. Opo. Oh, tama. Bakit hindi mo tawagan ang mga reporter? Ipahiya mo ako sa publiko. Gawin mong malaking eskandalo. Malaman ng lahat. Hayaan mong ang buong mundo ang tumawa sa akin. Mga reporter. Siyempre, tatawagan ko sila. Sisiguraduhin kong masira at mapahiya ka. Siyempre, para sa isang malanding putang, katulad mo. Wala kang pakialam dyan. Ngayong araw, natagpuan mo na ang katapat mo. Akala mo. Wala akong magagawa sa'yo, ano? Papuntahin mo rito, ang dalawang matandang yon. Tatay. Nanay. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tay. Sabihin mo agad kay Jiang, saan mo itinago si Iris? Kung hindi mo na kami pwedeng tawaging nanay at tatay. Wala kaming anak na katulad mo. Ava, akala mo ba, hindi kita kayang pakisamahan? Kung hindi tumawag si Jiang, hindi namin malalaman na sa lahat ng mga taong ito ay nanloloko at nanlilinlang ka ng tao. Wala kang ibinigay sa amin kundi kahihiyan. Magsasalita ka ba? Tay, hindi ko naman. Hindi mo ano ba ang sinabi ko sa'yo? Pwede kang maging mahirap, pero hindi ka pwedeng maging walang puso. Nakinabang ka kay Iris. Tapos ngayon ganyan ang gagawin mo. Sabihin mo sa akin. Nasaan si Iris? Sasabihin mo ba? Magsasalita ka ba? Sasabihin mo ba? Magsasalita ka ba? Tay, tigilan mo na. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ang anak mo? Hindi ko alam. Malaking boss si Jiang. Magkakalat kaya siya ng chismis tungkol sa'yo nang walang dahilan. Nay, maniwala ka naman sa akin. Nawawala si Iris. Paano ako maniniwala sa'yo? Nakaisa ka ng mansion. Nakaisa ka ng kotse. Ikaw. Nay. Nay. CJ, ayaw mo pa ring magsalita. Ayos. Ituturing na lang namin na wala kaming anak na katulad mo. Ngayon, ituturing ko na lang itong pag-aalis ng isang salot para sa mga tao. Tay, hindi ko talaga. Si Iris ang... Tay. Nahanap ko na. Ang huling kilalang lokasyon ni Yanji, Jiang. Nasaan yon? Ito ang villa, sa pangalan ni Ava. Sa wakas, nahanap na. Ngayon,
Anong paliwanag ang mayroon ka? Dalhin mo siya. Nandito nga sila, ang lahat ng ito, matatapos na rin sa wakas. Itinago mo ang asawa ko, sa bilyang ibinigay ko sa'yo. Hahanapin ko siya kaagad. Ipapaunawa ko sa'yo, ang halaga ng paglaban sa akin. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Sino iyan? Ano ba iyan? Bakit ang lakas ng katok mo? Sino yan? Ano to? Ba't ang lakas mong kumatok? Bilisan mo. Ano ng problema, mahal? Ginoong Jiang, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Gago ka. Nakipagtalik ka sa likod ko. Mukhang kakagaling mo lang. Ginoong Jiang, bastos! Mahal, nandito ka na. Hindi ito ang nakikita mo. Ito ay, si Ava ang nagbanta sa akin. Pinilit niya akong pumunta. Hindi ko alam kung paano nandito rin si Miles. Nahuli sa akto, akala mo ba tanga ako? Mahal. Mahal na mahal kita. Nagkaanak pa ako para sa'yo. Kung hindi ako binanta, paano ako makakapunta rito? Nakalimutan mo. Si Ava, bilang matalik kong kaibigan, paulit-ulit siyang nanggugulo sa atin. Kung maniniwala ka sa kanya, mabibiktima ka ng plano niya. Oh, Iris, sa puntong ito, nag-aargi ka pa rin. Talagang humahanga ako sa'yo. Miles, sabihin mo agad ang totoo. Kung hindi ang asawa ko, hindi ka palalampasin. Ginoong Jiang, pakinggan niyo ako. Kasalanan ko ang pagiging duwag at mahina. Napakalaki ng kabutihan niyo sa akin. Paano ko magagawa ang isang bagay na pagtataksil sa inyo? Ang babaeng ito. Siya ang tumawag. Pinilit niya kaming gawin ito. Kayo'y nagtaksilan. Tapos ako ang sinisiraan. Wala kayong hiya. Sabi mo ako ang tumawag sa'yo. Kung gayon, ngayon, hanapin mo ang numero ng telepono ko at ipakita. Ano? Hindi mo ba naintindihan? Hindi mo ba sinabi na ako ang tumawag sa'yo? Sinabi ko sa'yo na, hanapin ang numero ng telepono ko. Wala kayo noon, di ba? Huwag mo nang hanapin yan. Hayaan mo siyang tulungan kang hanapin yan. Hoy, Jiang. Makinig ka sa akin. Ang babae na to, napakatuso talaga. Iba't iba ang numero ng teleponong ginagamit ko sa bawat pagkakataon. E di humanap ka na lang ng kahit ano. Ethan, nagkaanak ako para sa'yo. Imbestigahan mo pa ako dahil sa isang babaeng katulad niya. Matagalan niya akong tinatakot. Hindi ko inaasahan na ang kaibigang buong puso kong pinagkatiwalaan ay gaganyan sa akin. Magpupulis na sana ako. Hindi ko inakalang darating ka. Akala ko makakahanap ako ng mabuting kaibigan sa pamamagitan ng aking katapatan.
Pero sa halip, nagdala pa ako ng ahas sa aking tahanan. Nadaya lang talaga ako niya. Ano bang kasalanan ko? Totoo naman, hindi naman siya kulang sa pera. Paano siya magkakaroon ng relasyon sa kanyang male assistant? Sa tingin ko, may nag-iinggit lang dahil mas maganda ang buhay ng best friend niya kaysa sa kanya. Ava, alam kong naiinggit ka sa akin dahil nakapangasawa ako ng mayaman. Pero hindi mo pwedeng sirain ang pangalan ko ng ganyan. Napakayaman ng asawa ko. Kung hindi ako tinatakot, paano ako? Paano ako magkakaroon ng kalaguyo? Mahal, ikaw lang ang meron ako. Kung hindi ka maniwala sa akin, mamamatay na lang ako. Tama. Nandito ako para kay Iris. Paano siya magkakagusto sa isang assistant na wala sa kalingkingan ko? Eksakto. Salamat, mahal. Ava, itinuring kita na parang kapatid. Hindi ko inaasahang ikaw ang paulit-ulit na mananakit sa akin. Sa tuwing tatawagin mo ako sa villa, kukunan ng litrato kasama si Miles. At tatakutin ako para sa pera. Sabi ko, kahit anong gawin mong pananakot sa akin, kahit ubusin mo ang dugo ko, kahit lokohin mo ako para sa pera, hindi ko ipagkakanulo ang asawa ko. Tinakot kita, kinunan kita ng litrato, tinututan kita ng pera. Eh ano naman, walang utang na loob, parang ang magsasaka at ang ahas. Ikaw yan, tinulungan kita sa lahat ng paraan, at hindi ko inaasahang gagamitin mo ang lahat ng paraan para ubusin ako. Sige, kung sinasabi mong tinakot kita at hinututan kita ng pera, edi imbestigahan mong mabuti kung magkano ang pera ko, si Ava Zhang, na nakapangalan sa akin. Zhao, alamin mo nga agad para sa akin. Nauunawaan ko po. Basta mapatunayang wala akong ari-arian sa pangalan ko. Malilinis ko ang pangalan ko. Ava, pinapayuhan kitang humingi ka agad ng paumanhin sa akin. Sasabihin ko rin ito sa'yo. Magtiis ka. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin katigas ang ulo mamaya. Mahal, kapag nalaman ni Secretary Zhao ang totoo, kailangan tulungan mo akong magkaroon ng katarungan. Huwag kang mag-alala. Kung talagang tinakot ka niya, hindi ko siya palalampasin. Pero, kung nagsisinungaling ka sa akin, Mahal, ako, sinusumpa ko sa langit, talagang wala akong ginawa para pagtaksilan ka. Kung hindi, mamatay ako ng nakakahiya. Ava, huwag mong sisihin ako kung magiging walang awa ako. Pinigam mo ako ng husto noon. Ava, aminin mo na ngayon. Mayaman ng asawa ngayon si Iris. Nanay, wala akong ginawang labag sa aking konsensya. matigas ka pa rin ngayon. Nakakahiya sa pamilya. Nakakahiya sa pamilya. Tatay, sabi ko na sa'yo, hindi ko ginawa yon. Malalaman din ang katotohanan. Sa nakaraang buhay mo, napakabuti mo kay Iris. Pero namatay ka ng malungkot. Sa buhay na ito, kailangan kong magkaroon ng katarungan para sa'yo. Nahanap na, nahanap na. Nahanap na. Iris, tingnan natin kung paano ka makikipagtalo ngayon. Zhangya, ano pa ang masasabi mo? Ang mga ari-arian na milyon-milyon ang halaga sa pangalan mo. Saan galing ang mga yon? Ito. Paano ito nangyari? Sa pangalan ko, isa lang talaga ang bank card. Para sa pagbabayad ng sweldo. Paano nagkaroon ng 12 ng milyon? Yung card na yon, ang kinuha para sa'yo ni Iris. Noong una kayong dumating sa lungsod. Iris Su, iniimbento mo ang kwento. Tama na, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Ngayon, ipapahayag ng mga reporter ang kalokohan mo, at siguradong hindi ka na muling makakaharap sa iba. Mahal, ang bait-bait mo sa akin. Matigas talaga ang ulo ni Ava. Talagang kailangan, ipagbigay alam sa lahat ang tunay niyang ugali. Paano nangyari ito? Saan ba talaga nagkamali? Naglipat ng pera sa card ko si Iris dati. Ginoong Jayang, Pakiusap, huwag mong hayaang magsalita ang mga reporter. Nanay, tatay, ano ang ginagawa ninyo? Tumayo kayo. Walang utang na loob. Tumahimik ka. pababayaran ko sa kanya ang pera. Pagsasabihin ko sa kanya ang totoo. Pakiusap, patawarin ninyo ang anak ko. Nakikiusap ako. Huwag niyo itong ilagay sa internet. Ang anak ko, siya. Paano na siya mabubuhay pagkatapos nito? Ava, baka nagkamali lang siya. Hindi siya masamang bata.
Pakiusap, patawarin mo na lang siya ngayon. Avazhang, tularan mo ang mga magulang mo. Dapat lumuhod ka na ngayon din. Baka sakaling patawarin kita. Bilis, Ava. Narinig mo ba? Bilis, bilis, lumuhod ka na kay Iris ngayon. Makiusap ka. Makiusap kang patawarin ka niya. Imposible. Lumuhod ka, bilisan mo. Pumayag na si Iris na patawarin ka, at ganyan pa rin ang ugali mo. May bagong natuklasan si Kim Urjayang. Sabi ko na nga, walang pera sa card ko. Bukod sa mga ari-arian, natuklasan din namin na maraming hotel check-in records si Miss Zhang. Ava, hindi ko inaasahang ikaw. Ang wild mo pala. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Pwedeng pekay ng pera. Pero hindi ang mukha ng isang tao. Ano ang sinabi mo? Ano ba ang sinabi ko, Miss Su? Huwag mong kalimutan. Maingat ka palagi sa mga kilos mo. Hindi mo kailanman ginamit ang ID mo. Kapag nag-check-in sa hotel, lagi mo akong pinapatulong. Mahigit 3,000 hotel check-in records ang meron ako, at 2,999 doon, ay para sa iisang tao. Hulaan mo. Sino kaya? Ang kapal ng mukha mong tumawa. Ikaw, sabihin mo. Ipinakikita ng hotel surveillance records na ang pumasok sa kwarto ay si Madam at si Miles Liu. Anong nangyayari? Jijang, hindi mo pa rin ba nauunawaan? Ang iyong asawa, na siya ring pinakamatalik kong kaibigan, ang nambababae sa'yo. Hindi ako, hindi ako. Multo ba ang nakuha ng si... Lahat ng ito, pinagtripan niya ako. HMP. Ako ba ang pumilit sa'yo, at nakipagtalik sa dati mong asawa? Mahal, maniwala ka sa akin. Ang puso ko ay para lang sa'yo at sa mga anak natin. Noon, si Ava, ang nagsabing may problema siya sa trabaho. At hiniling sa akin na samahan siya sa isang hotel ng gabing iyon. Bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Siyempre, pumunta ako. Pero ano? Magpatuloy ka. Pero nang pumasok ako sa hotel, may nakita akong lalaki sa kwarto. Assistant mo, si Miles. Unang beses ko lang doon. Wala akong oras para tumawag ng pulis. Nag-video sila. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tinakot nila ako gamit ang video. Pinagbawalan akong magsalita at sinabing kung hindi ako susunod, ipopost nila ito online. Ayokong magalit ka. At para rin sa reputasyon ng kumpanya. Kaya paulit-ulit akong. Dapat noon mo pa sinabi. Sa tagal ko sa pagpapatakbo ng mga kumpanya, paano naman ako, hindi kayang ayusin ang ganitong problema? Napakasama mo talagang tao. Si Iris ay laging mataas ang pagtingin sa'yo. Jijang, payo ko sa'yo, mag-isip ka ng maayos. Iris Su, sinasabi mong tinakot at kinunan kita ng video. Nasaan na ang video na yon? Bakit ako mismo? Hindi ko alam. Dinudurog mo ang puso ko. Lumampas ka na. Huwag kang matakot, nandito ako. Ava Zhang. Paano ka? Nagbago ng ganito pagdating mo sa lungsod. Hay naku. Tae. Kailan ba kita nilinlang? Tinatanong kita, nasaan ang video? Ipakita mo nga sa akin. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Miles, bakit mo binurado lahat ng video? Para saan mo binurado? Kasi sa tingin ko hindi maganda sa'yo ang video. Kaya binurado ko na. Ang galing ng samahan ninyong dalawa. Nakagawa pa siya ng ganoong kasinungalingan. Mahal, maniwala ka sa akin. Napilitan lang ako dahil sa kanya. Hindi mo ba naaalala? Ang hirap ng pinagdaanan ko noong buntis ako. Nangako kang gaganda ang buhay ko habang buhay. Mahal, syempre naniniwala ako sa'yo. Avazhang, sinasabi ko sa'yo, huwag mong subukang maghasik ng away sa pagitan namin.
Hindi ka paniniwalaan ng asawa ko. Ganoon ba, Mr. Jiang? Tama na. Gusto mo bang ipapatay si Iris? Kaya pala, magkamukha kayong dalawa. Dati, tuwing lalabas si Iris, sinasabi niya kasama niya ako. Gusto mo bang makita ang chat logs namin ng asawa mo? Para malaman kung ako ang kasama niya. O kung ako ang ginagamit niyang dahilan. Siyempre, pinilit mo ako na sumama sa'yo. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Wala naman akong ginawang mali. Anong ikinakatakot kong sabihin? E di kaya, papakita mo ba sa asawa mo ang chat logs? Anong ikinakatakot ko? Pero mahal, gusto mo ba talagang makita? Ako. Hindi ka naniniwala sa sinasabi niya, di ba? Hindi mo naman iniisip na nagsisinungaling ako sa'yo, di ba? Iris, hindi, pero... Pero ano? Nakikita ko, hindi ka lang talaga naniniwala sa akin. Nagkaanak pa nga tayo. Iris, huwag kang umiyak. Ikaw ang ina ng anak ko. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Mahal, hindi kita bibigin. Avazhang, sabihin ko sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Ako lang ang nasa puso ng asawa ko. Ganon ba? Baka hindi mo alam. Hindi ko pa nabubura ang chat logs natin, kasama na ang mga voice messages. Ava, mainitin ang ulo ng asawa ko. Natatakot ako baka ako'y saktan niya. Magtatago muna ako ngayong gabi. Kung tanungin ako ng asawa ko, kailangan mong takpan ako. Ava. Natalo si Ethan sa malaking deal. Naghahampas-hampas siya ng gamit sa baba ngayon. Uwi na lang ako bukas. Tulungan mo akong patahanin siya. Ginoong Jiang, ito lang ang simula. Gusto mo pa bang makinig? Bigyan mo ako ng telepono. Mahal, Umalis ka dyan. mahal. Sa nakaraang buhay mo, marami kang oras. At winasak mo ang lahat ng ebidensya. Ngayon, biglaan ito. Tingnan natin ang magagawa ninyong dalawa. Ano ba ang nangyayari? Niloloko mo ba ako? Mahal, mahal. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sige, magpaliwanag ka. Hindi ko kayang mawala ang lahat ng ito. Ethan, huwag mong sisihin ako kung ako'y magpakamalas. Ethan, mamatay ka na. Ethan, mamatay ka na. Ginoong Jeyang, ikaw. Mahal, mahal. Huwag kang masaktan. Doktor, tumawag ng doktor. Iris, minaliit ko ang kalupitan mo. Hello, ambulansya. May nasugatan dito. Bilisan nyo, iligtas nyo siya. Ikaw ang may gawa nito. May tao ba dyan? Arestuhin niyo siya. Ang dali-dali mong magsinungaling. Paraan. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ginang Jayang, hindi maganda ang kalagayan ni Ginoong Jayang ngayon. Posibleng may pagdurugo sa loob ng bungo. Madali siyang maging gulay. Ayos. Swerte naman ito. Doktor, nakakaapekto sa stock price ang kalusugan ng asawa ko. Kailangang itago niyo ito. Ginang Jayang, naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Ano pang hinihintay nyo? Bantayan nyo siya. Dalhin nyo siya. Opo. Avazhang, ikaw ang gumawa nito. Sa asawa ko, ikaw at ang buong pamilya mo. Hindi makakatakas dito. Iris, ito ay talagang walang kinalaman sa anak kong si Ava. Iris, patawarin mo ang anak ko. Nanay, tatay, hindi nyo kailangang lumuhad sa kanya. Siya ang dapat matakot. Huwag kang umiyak, anak. Nandito na ang lola. Tigilan mo na ang pag-iyak, anak. Huwag kang umiyak. Huwag na tayong umiyak. Oh, naghanap si daddy. Babalik na si mommy. Mabuting apo. Nandito ang lola. Tumigil ka na sa pag-iyak. Nasaan si Iris? Saan napunta si Iris? Bilang isang ina, wala siyang pananagutan. Mabuting apo, huwag kang umiyak. Mukhang pumunta na naman siya sa kanyang matalik na kaibigan. Anong klaseng matalik na kaibigan na walang puso? Inaakit ang asawa ng iba, hindi man lang umuwi. Hello? Ano, may problema ang anak ko? CJ, pupunta na ako dyan. Alagaan niyo ng mabuti ang apo ko. Ava, may mga bagay na hindi tayo dapat makialam. Magkunwari ka na lang na bulag ka. Mag-aral ka ng leksyon
Ava, kalimutan mo na yan. Umalis na tayo agad. Binugbog mo ang asawa ko. At sa tingin mo makakaalis ka lang. Hindi pwede. Iris, baliw ka ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto kong gawin? Gusto kong mabulok ka sa bilangguan. Ikaw ang gumawa niyan. Malinaw naman. Hindi naman sigurado yan. Hello, may nanakit sa asawa ko dito. Gusto kong habang buhay siyang hindi makalabas ng bilangguan. Sino ang gusto mong habang buhay na ikulong? Hindi makalabas? Mabuti naman at narito na ang nanay ni Ethan. Ma, narito ka na. Nasaktan nila si Ethan. Narito ako para bantayan ang utak. Siya ang taong ito. Avazhang. Ano, Ethan? Ayos lang ba si Ethan? Ma, huwag kang mag-alala. May pinapunta na akong tao para dalhin siya sa ospital. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Siguraduhin hindi siya makakaligtas. Kung hindi, wala na ako. Ikaw ang nanakit sa anak ko. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari man sa anak ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ginang Jiang, hindi po ako. Hindi ikaw. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ikaw ang walang hiya, na matalik na kaibigan ni Iris. Araw-araw mong pinapaiyak ang apo ko. Bakit mo hinampas ang anak ko? Hinahampas ko ang mga taong may masamang hangarin. Gaya nga ng inaasahan, talagang mana ka sa magulang mo. Mga taong maliit ang isip, maliit talaga ang mundo. Napakababa at kahabag-habag. Kaya pala laging nang hihingi sa amin. Ginang Jiang, kailangan ng ebidensya para magsalita. Alin sa mga mata mo ang nakakita na kumukuha ako ng pera sa pamilya mo? Sinaktan mo ang anak ko ngayon. Masyado akong mabait sa'yo. Hindi sinaktan ng anak ko ang anak mo. Ang lakas ng loob mo, kahabag-habag ka. Nakausapin ako ng ganyan? Huwag kang magpakalayo. Tatay, Sino ka ba? Para pagalitan ako. sa akin mo ibuhos. Ang galit mo, huwag mong galawin ang mga magulang ko. At saka, ang taong laging pinagtatanggol mo, ang mabait na manugang na ito. Magkasama kami sa trabaho sa isang barangay. Anong tagapagmana ng isang bangkaroteng pamilya? Lahat iyon para lang makapag-asawa sa pamilya mo. Isang gawa-gawang kasinungalingan. Naniniwala ka talaga. Ano? Ang saklap naman ng buhay mo. Isinungaling lang iyon para makapag-asawa sa pamilya ninyo. Naniwala ka pa? Avazhang, alam kong naiinggit ka dahil may asawa akong mabuti. At may biyanan akong mabait. Pero walang saysay ang paggawa ng kasinungalingan. Para siraan ako. Ang Jiang Group ay isang prestihiyosong kumpanya. Paano ako magsasabi ng ganoong kasinungalingan? Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Mas maganda ang buhay ni Iris kaysa sayo. Ganoon ba, Mrs. Jiang? Iminumungkahi kong puntahan ninyo ang aming baryo at imbestigahan ng mabuti. Marami siyang itinatagong sikreto doon. Anong baryo? Tigilan mo ang kakulitan mo dito. Ikaw ang dahilan kung bakit na ospital ang anak ko. Hindi kita palalampasin dito. Narinig mo ba yon, Avazhang? Bilisan mo, lumuhod ka at magmakaawa. And rest, Jiang. Ni hindi mo nga alam ang pinanggalingan ng manugang mo at madali ka lang maniniwala sa kanya. Prestihiyoso ang pamilya Jiang, di ba? Paano naging ganoon katanga ang lahat? Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo at tingnan mo mismo. Mahal, ang sarap ng pansit na ito. Bumalik tayo dito sa susunod. Pansit. Iris, shark fin ito. Hindi ka pa ba nakakain ng shark fin? Ah, syempre naman, nakakain na ako. Ma, nagbibiro lang ako. Gusto mo? Kumain ka pa. Mrs. Jiang, ang peke, hindi magiging tunay. At ang tunay, hindi magiging peke. Tama ba? Huwag kang makinig sa kanya. Alam mo, matagal nang nalugi ang pamilya ko. Kaya nga hindi ako nagyayabang. Mula nang makapag-asawa ako sa pamilyang Jiang, mas lalo pa akong natuto sa inyo na maging simple. Maniwala ka sa akin. Mabait kang bata, maalalahanin ka. Madam Jiang, pag-isipan mong mabuti, mukha ba si Iris Su, na anak mayaman? Anong lakas ng loob mong magsinungaling dito? Gagawin kong pira-piraso ang bibig mo. Tingnan mo ang ugali mo. Hindi ako naniniwalang si Madam Jiang ay walang ganong pangunawa. Hindi ko kailangan ng payo mo. Pero si Iris, nga, parang hindi talaga anak mayaman. Hindi. Madam Jiang, naniniwala ka ba talagang isang mayamang asawa na dating anak mayaman ay maloloko ng isang katulad ko? Wala akong ganoong kakayahan.
Oo nga pala, Madam Jiang, malamang hindi mo pa alam. Ang assistant ni Mr. Jiang, si Miles, ay taga-aming baryo rin. Siya ang nanakit sa anak mo. Malapit ang relasyon niya sa manugang mo. Ano? Ava, Iris, nandito ka na. kami ay ikinasal na. Ang galing. Maligayang bati sa inyong dalawa. Irisu, ikaw na ang susunod. Ito ang inyo ni Miles, na unang anak. Sigurado ka bang ipapa-abort mo ito? Siyempre ipapa-abort. Maling-mali talaga ang panahon. Bago pa man mag-asawa si Iris Su sa pamilya mo, hindi na siya birhen. Nagpa-abort na siya minsan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Iris Su kung may lakas siya ng loob na magpa-exam. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tanungin si Iris Su. Matatakot ba siyang magpa-imbestiga sa'yo? Iris, ano sa palagay mo? Ma, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Nakalimutan mo, nagbigay pa nga ako sa'yo, ng matabang apo. Pabalik-balik ang sinasabi, halatang may kasalanan siya. Manahimik ka. Niloko mo ako sa pera at bahay tapos ngayon, biro-birohin mo pa ang biyenan ko. Sino ba talaga ang manloloko? Alam mo sa sarili mo. Ang galing magsalita. Parang totoo talaga. Nang aaway pa sa may kapangyarihan, ayaw na yata nilang mabuhay. Iris, matuwid at tapat ka, kaya hindi ka matatakot sa investigasyon, di ba? Ma, isinusumpa ko sa langit, hindi talaga kita niloko. Hindi ko rin niloko si Ethan. Imbestigahan nila, hindi ako takot. Mabuti. Kung sino man, ang mga has na manloko sa pamilya Jiang, gagantihan ko sila ng 1,000 beses. Alamin agad ang totoo. Opo. Utos po ng madam, imbestigahan ang nakaraan ng ina ng Young Master. Sa loob ng 3 minuto, ibigay ang resulta. Madam, naayos na po lahat. Mabuti. Ang mga sinungaling ay pagbabayarin ng buong pamilya Jiang. Abazhang, tapos ka na. Mas mabuti ngayon na lumuhod ka na at humingi ng tawad sa akin. Baka sakali dahil sa dating relasyon natin, magbigay ako ng magandang salita para sa'yo. Panaginip mo yan. Peke ay peke. Ikaw. Okay, naiintindihan ko na. Madam, tapos na po ang investigasyon. Ginang, nalaman na namin. Ang asawa, hindi pa siya nagpakasal kailanman. At hindi rin siya nagpa-aborto. Paano nangyari yun? Pera ang gumagalaw sa mundo. Buti na lang naayos ko na ang lahat. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Abazhang, ano ang masasabi mo ngayon? Nanay, tingnan mo siya, gumagamit ng mga masasamang paraan para siraan ako at insultuhin ang pamilya Jiang. Hindi mo dapat siya pabayaan. Siyempre, siya ang dahilan kung bakit na ospital ang anak ko. Pagbabawian ko siya ng lahat. Tao, hulihin siya. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Totoo ang sinasabi ng anak ko. Si Iris Su ay lumaki sa probinsya. Siyempre, panig ka sa anak mo. Ginang Jiang. Tiyak na may ginawa, si Iris Su. Ang anak ninyo, si Ginoong Jiang, ay naka-ospital ngayon. Pwede ninyong ipatest ang DNA ng anak ninyo at ng apo ninyo. Doktor, kumusta na ba talaga si Ginoong Jiang? Kailan siya magigising? Huwag kayong mag-alala. Buti na lang naagapan ang pagsagip sa kanya. Magigising na siya sa lalong madaling panahon. Jiang, gising na po kayo. Mabuti naman at walang malaking problema. Malapit na po kayong gumaling. Salamat po, Doc.
Ang dalawang putang inang to. Sa nakaraang buhay ko, sinira nila ang pamilya ko. Sa buhay na ito, hindi ko talaga sila palalampasin. Ava, talagang hindi ka nagpabigo sa inaasahan ko. Yi Jiang, alam nyo na po pala. Siyempre. Pero kailangan ko pa rin na personal mong imbestigahan ang nakaraan ni na Iris Su at Miles Liu. Imbestigahang mabuti, huwag mong palampasin ang anumang clue na makalusot. Opo. Ginang Jiang. Iris Su, gumawa na naman yan ng kalokohan. Ang anak mo, si Ginoong Jiang, ay nasa ospital ngayon. Pwede mong ipatest ang DNA ng anak mo at ng apo mo. Tigilan mo ang paggulo dito. Ano nang problema sa anak ko? Ava Zhang, hindi mo pa rin ba inaasahan si Ethan, di ba? Hindi na siya magigising. Ginang Jiang, dapat mong pag-isipan ito. Tunay bang miyembro ng pamilya Jiang ang apo mo? Nandito na si Lola. Bilang isang ina po ng pamilya Jiang, medyo masyadong umiiyak ang bata. Ma, kasi dati, palagi akong pinapalabas ni Ava. Bata pa ang anak, talagang iiyak yan kapag wala ang nanay. Tutu, noong bata pa si Ethan, bukod sa hindi masyadong umiiyak, masyado siyang malambing sa akin. Tama, instinct yan ng ama at anak. Dahil siguradong sigurado ka na anak niya ito. Ano naman ang masama kung i-check ang DNA? Tigilan mo ang paggulo dito. Ma, kahit bata pa ang anak, nakakasakit ang chismis. Kapag nalaman niya sa bandang huli, ang sarili niyang lola ay nagduda sa pagkatao niya. Masasaktan siya ng todo. Tama ka. Mahal kong apo, paano naman pwedeng hindi tunay na anak ng pamilya Jiang? Siya ang gumugulo ng paulit-ulit. Puta. Dati ang dami mong perang iniskam sa pamilya namin. Ngayon, babayaran mo yan. Pagsisisihan mo ito. Dapat nagdududa na si Ethan kapag nalaman niya ang totoo. Sa tingin ko ikaw ang magsisi. Hindi mo dapat ginulo ang pamilya Jiang. Bigyan mo siya ng magandang leksyon. Ipahayag mo sa buong internet. Ito ang bayad sa pagluloko sa akin. Ava Zhang. Tapos ka na. Ginoong Jiang, nalaman na namin. Pero parang pinatahimik sila. Imbestigahan ko rin ang mga record ng paglipat at may nakita akong mga clue. Si Iris Su ay hindi isang mayamang dalaga na nababankrupt. Siya at sina Ava Zhang at Miles Liu ay magkakasama sa isang baryo. Nag-asawa pa nga ang dalawa. Bastos! Ang kapal ng mukha ng dalawang to. Kahit na. Bago ako pakasalan ni Iris, nagpa-abort siya. Ihanda ang kotse. Talagang hindi ko pwedeng hayaan ang dalawang salbaheng ito. Ginang Jiang. Pakiusap, nakikiusap ako. Ang anak ko, hindi siya masamang tao. Mabait na bata siya. Iris Su, magkano ba ang utang ni Ava sa pamilya niyo? Ibebenta namin ang lahat ng pag-aari namin. Babayaran namin kayo, hindi ba sapat iyon? Pakiusap, hayaan niyo na lang siya. Oh, nakakawa ka naman. Sayang lang, may anak kang walang utang na loob na tulad ni Ava. Basta lumuhod siya at makiusap sa akin. Maaari ko dahil sa dating relasyon natin. Pag-isipang hayaan siya. Gumawa ng ganoong kahiyahiyang bagay. Karapat dapat siyang lumuhod. Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Hindi mo pa rin nakikita ang katotohanan. Ava Zhang, kung may gusto kang sisihin, sarili mo ang sisihin mo sa pagharang sa akin. Ma, sabi mo, ang maling asal ng bata ay kasalanan ng magulang. Dahil ayaw ni Ava, ang mga magulang niya na lang ang lumuhod at makiusap para sa kanya. Sige, kami na ang luluhod. Kami na ang luluhod. Tatay. Iris Su, magbabayad ka rin. Hanggang ngayon, ang yabang mo pa rin. Ipapa-expose kita agad sa mga reporter. Guguho ko ang buhay mo. Hayaan niyo kaming umalis. Kung ayaw mong lumuhod, kami na.
Hindi mo kami pwedeng panoorin lang, habang pinapanood ka namin, na sinisira ang kinabukasan mo. Ma, anong nangyayari? Ma, anong nangyayari? Gamot sa puso. Kunin niyo ang gamot sa puso, mabilis. Iris Sue, ibigay mo sa akin ang gamot. Mamamatay ang nanay ko kung hindi iinumin ito. Ano na kinalaman ko doon? Anong gusto mong gawin ko para makuha ang gamot? E di lumuhod ka para sa akin. Sige, luluhod ako. Sumusuko na ako. Bigyan mo ako ng gamot. Akala mo yun na lang yun? Iris, ano pa ang gusto mo? Gusto kong isigaw mo ng malakas. Ikaw ay isang manunuksong kaibigan, isang masamang kaibigan. Tapos aminin mo na naiinggit ka dahil nakapag-asawa ako ng mayaman at paulit-ulit mo akong pinagtripan. Ako ay isang manunukso, masamang kaibigan. Pinagtripan ko si Iris. Bakit hindi ka pa kumakain? Ang tahimik, mukhang hindi mo naman talaga gustong iligtas ang nanay mo. Ako ay isang manunukso, masamang kaibigan. Kaya, pinagtripan mo ba ako? Oo, pinagtripan ko si Iris. Pinagtripan ko siya. Siniraan ko siya. Mabibigyan mo na ba ako ng gamot? Pero hindi ko talaga gustong ibigay ito sa'yo. Hindi. Iris Sue, papatayin mo siya. Ava, sinasabi ko sa'yo, kasalanan mo itong lahat. Sino ang nagpahintulot sa kanila na magkaroon ng anak na tulad mo? Hindi. Eurojang, malapit na tayo. At nahuli na si Miles Liu, at dinadala na palabas. CJ. Bilisan mo, CJ. Inay, Hindi ko hahayaang mailigtas mo siya. Hindi mo siya maliligtas. hindi. Ava, bilisan mo, malapit nang mamatay ang nanay mo. Iris Sue, Ava Zhang, tandaan mo ito. Kung mamatay ang nanay mo, ikaw ang may kasalanan. Iris, ano ang kailangan para payagan mo akong umalis? Ano ang kailangan para mailigtas ko ang nanay ko? Pag-isipan ko muna. Iris Sue, Kung gayon, magmano ka sa akin. Hanggang sa ako'y masiyahan. pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Hindi pa sapat. Hindi pa ako nasisiyahan. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Ha 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 ha. Abazhang, hindi ba't ang tapang-tapang mo kanina? Bakit ngayon? Parang asong nagmamakaawa ka na? Lahat kayo, tumigil. Pigilan nyo, kayong lahat. Anak, ayos ka lang ba? Mahal, nababaliw na ako sa pag-aalala. Puta, niloloko mo pala ako simula't simula pa. Mahal, anong ginagawa mo? Ethan, anong ibig mong sabihin dito? Ma, niloko ang buong pamilya natin. Ang buong kwentong tagapagmana ng isang bangkaroteng pamilya na ito, peke lahat yan. Dati pa siyang diborsyada.
At nagpa-abort pa. Mahal, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Nagsiselos lang yan dahil nakapangasawa ako ng mayaman. Ito, inimbestigahan ko na ang bagay na ito. Hindi nagsisinungaling si Iris. Ang nagsisinungaling ay yung masamang pusong matalik niyang kaibigan. Kaya nakikita mo, ang galing-galing mo talagang magloko. Niloko mo ang buong pamilya namin. Lahat ng ito, handa na niya ito noon pa. Kung hindi dahil sa masusing investigasyon ni Secretary Zhao, ganap sana kaming naloko niya. Ha 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 ha. Mabuti, mabuti. Putang ina mo. Hindi ako makapaniwalang napagkatiwalaan kita ng ganito. Ma, alam kong nagkamali ako. Mahal na mahal ko lang talaga si Ethan. Kaya ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapangasawa siya. Ang galing mo talagang magsalita, hindi ba? Eh bakit naman, matapos mo akong pakasalan? Nagkakarelasyon ka pa rin kay Miles Liu. Puta. Mukhang si Ethan. Nalaman na ang lahat. Puta, nandito na ang kabit mo. Miles Liu. Ang kapal ng mukha mo. Ginoong Jiang. Alam kong nagkamali ako. Bugbugin ng malakas. Ginoong Jiang, alam kong nagkamali ako. Tama na. Kalag ka rin siya at baliin ang isa niyang binti. Tulungan niyo ako. Kuya, tigilan niyo ako, pakawalan niyo ako. Lahat ay magbabayad sa huli. Ikaw naman ang susunod. Narinig mo ba? Ito ang mangyayari kapag nagtaksil ka sa akin. Mahal, nagkamali ako, hindi dapat kita nilinlang. Huli na ang lahat para mapagtanto mong nagkamali ka. Ikaw at ang putang iyon, magsama kayong pumunta sa impyerno. Mahal, nakikiusap ako, dahil sa ating anak, pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Hindi pwedeng mawala ng ina ang bata. Ethan, paano kung ang ating apo ay magtanong tungkol dito sa dakong huli? Tama si nanay. Hindi pwedeng mawala ako sa bata. O kaya ganito na lang, para sa kapakanan ng ating minamahal na apo. Palayasin na lang natin siya sa pamilya Jiang. Bibigyan kita ng isang halaga ng pera. Para masigurong maayos ang iyong buhay habang buhay. Ang kailangan mong gawin ay makita ang bata minsan sa isang taon. Basta't kilalanin pa rin nila ang bata. Makakabalik din ako sa huli. CJ, gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Ginang Jiang. Sigurado ka bang anak iyan ni Ginoong Jiang? Ginang Jiang. Sigurado ka ba na yan ang anak ni Ji Jiang? Kahit walang DNA test. Ava Zhang, ganito na ako. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Syempre hindi ako nasisiyahan. Magbabayad ka ng mas mabigat na halaga. Ava, ano ang ibig mong sabihin? Nagpapaalala lang ako sa iyo ng mabuti. Kasi nga, mula nang mapang-asawa ni Iris ang pamilya ninyong Jiang, nagkakandara pa siya sa iba. Sino ba talaga ang ama ng batang yan? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Mahal, nanunumpa ako. Iyan ay anak mo. Alam mo na pala ang lahat ng ito. Tama. Pero hindi ko alam noon na naging assistant mo si Miles Liu. Kaya, ipinapayo ko na imbestigahan mo ng maigi. Imbestigahan. Mahal, Gumawa ng mali at nabibigatan ng konsensya. Natatakot ka na? hindi. Ma, hindi ba't sinabi mo na masama ito para sa bata? Ethan, ito. Ma, ang bagay na ito, aking pakinggan. Alamin mo para sa akin, sa pinakamabilis na panahon. Opo. Iris Su, may utang ka sa akin sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, babayaran mo ng doble. Doc, gustong malaman ni President Jiang ang resulta ng test, sa lalong madaling panahon.
Gaya ng inaasahan. Hindi akin ang bata. Tignan mo nga. Kayong dalawa, mag-asawang hamak. Paano niyo namin ginalingan ang aming pamilyang Jayang? Mahal. Nanay, talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ba't pinakapaborito mo ang baby? Hindi karapat-dapat sa pagmamahal ko ang isang anak na ganoon. Dahil hindi naman, anak ng aming pamilyang Giant yan. E di ipadala mo na sila. Pero, hindi namin palalampasin ang mag-asawang hamak na ito. Siyempre. Papupuntahin ko kayo at si Miles Liu sa asylum. Para sa susunod mong buhay. Maghahangad ka na lang na mamatay. Hindi. Mahal, ayaw ko nito. Ayaw ko nito. Ava, sinira mo ang buhay ko. Hintayin mo lang ako sa labas. Hindi kita patatawarin. Hindi kita hahayaang mabuhay ng maayos. Tignan natin yan paglabas mo. Bitawan niyo ako. Asawa ako ng Giant Group. Bitawan niyo ako. Mahal, ang tagal na nating magkasama, mahal. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo noon. Narito ang 8 milyon. Ito ang aking kabayaran. Pwede kang bumalik sa kumpanya anumang oras. Dodoblehin ang sahod mo. At tataas ang ranggo mo ng 2 antas. Kukunin ko ang tseke. Hindi na ako babalik sa kumpanya. Gusto kong bumalik at makasama ang aking mga magulang. Marami silang isinakripisyo para sa akin. CJ. Ayos lang. Nanay, tatay, umuwi na tayo. Paalam. Umuwi na tayo. Ako ang asawa ng si. Mas mataas ang estado ko kaysa sa iba. Halika rito. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Papatayin kita. Papatayin kita. Mamatay ka na, puta. Papatayin kita, pokpok. Kumain ka pa ng karne? Narinig ko. Sa asylum, sinakal ni Miles Liu si Iris Su. At pinatay naman ni Iris si Miles. Tay, kasalanan nila yan. Wala yan sa atin. Kain na tayo. Tama na yan. Halika, Ava, kumain ka pa. Buti na lang at binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Naiwasan kong masira ang pamilya ko. Tungkol naman kina Iris at Miles. Nararapat sa kanila ang nangyari.